Alam mo ba kung bakit sapat na ang isang pagkakamali para mabura ang 10 kabutihan na ginawa mo? Hindi dahil masama sila, kundi dahil ganito talaga gumagana ang utak ng tao at may madilim na paliwanag dito. Welcome sa channel kung saan binubuksan natin ang isipan sa mga painful truths ng buhay, mga katotohanang kadalasan ay tinatago ng lipunan pero kailangan nating malaman para lumakas, tumibay at umangat. Today, pag-uusapan natin ang dark psychology sa likod ng kung bakit mas mabigat sa tao ang isang mali kaysa sa lahat ng tama. 1. The negativity bias, yung madilim na proteksyon ng utak. Kapag may nagsabi sa iyo ng 10 papuri at isang puna, alin ang hindi mo makakalimutan? Yung puna di ba? At kahit gaano kaliit parang nakakintal sa utak mo. Pero bakit ganito ang tao? Ayon sa psychologist at Nobel Prize winner na si Daniel Kahneman, may built-in program ang utak natin na tinatawag na negativity bias. Isang madilim na mekanismo na nagbibigay ng mas malaking bigat sa masamang karanasan kaysa sa mabuti. Balikan natin ang sinaunang panahon. Noong bawat ingay sa kagubatan ay pwedeng maging tanda ng panganib. Isang pagkakamali lang, isang maling hakbang, isang maling desisyon. Pwede kang maging pagkain ng mabangis na hayop. Kaya ang utak ng mga ninuno natin, natural na gumawa ng paraan para mas tumutok sa masama para manatiling buhay. At ang mekanismong iyon, dala natin hanggang ngayon. Kaya, mas natatandaan natin ang insults kaysa compliments. Mas tumatagal ang heartbreak kaysa sa kilig. Mas bumabalik sa isip ang pagkakamali kaysa sa tagumpay. Hindi dahil mahina ka, hindi dahil sobra ka mag-isip, kundi dahil ganito talaga mag-function ang human brain kapag may nangyaring masama. Ang utak mo ay naglalabas ng stress chemicals tulad ng cortisol. At kapag may nangyaring maganda, dopamine lang, mabilis mawala. Mas maiksi ang lifespan ng saya, mas mahaba ang buhay ng sakit. Ito ang dahilan kung bakit sa buhay, isang negative comment lang ang kayang magpasira ng buong araw mo. At kahit 5 taong lumipas na ang pagkakamali mo, may biglang memory na babalik at sasabihin ng utak mo, huwag mo nang ulitin. Masakit yon. Pero tandaan mo ito, hindi ito sumpa, hindi ito kapintasan. Ito ay proteksyon. Isang instinct na minsang nagligtas sa ating mga ninuno. Pero ngayon minsan ay humahad lang sa ating pagunlad. Kaya kung pakiramdam mo ay sobra kang naapektuhan ng isang pagkakamali, hindi ka nag-iisa, hindi ka sirain, tao ka lang. 2. Man is more sensitive to pain than pleasure. Friedrich Nietzsche. Sabi ni Friedrich Nietzsche, isang pilosopong kilala sa madilim ngunit matalim na pag-unawa sa kaluluwa ng tao. Mas sensitibo ang tao sa sakit kaysa sa saya. At kung isipin mo totoo, isang papuri ang maririnig mo ngayon, magaan, matamis, sandali lang. Pero isang insulto, kayang sumaksak ng ilang araw, ilang linggo, minsan taon pa. Bakit? Dahil ayon sa mga pag-aaral sa psikolohiya, iba ang paraan ng pagproseso ng utak sa sakit. Ang pleasure ay parang hangin. Dumadaan, mabilis mawala, at kailangan ulitin para maramdaman ulit. Pero ang pain, literal na nag-iiwan ng marka sa memory system ng tao. Hindi ito basta lumilipad papalayo. Lumalalim ito, tumatatak. Sa araw-araw na buhay, mapapansin mo ito. Isang maliit na pagkakamali sa trabaho, mas tumatatak kaysa 10 beses kang nag-perform ng maayos. Isang taong hindi mo sinasadya na saktan, mas naaalala ang isang maling salita mo kaysa sa lahat ng pagkakataong tumulong ka. Kahit ikaw mismo, mas malinaw sa isip mo ang mga bagay na nagkamali ka kaysa sa mga bagay na ginawa mong tama. Ito ang sinasabi ni Nietzsche. Mas mabigat sa puso ng tao ang sakit, mas malakas ang echo nito sa isip, mas malalim ang kapit nito sa emosyon. At sa lipunang Pilipino kung saan mataas ang expectations, mabilis ang judgment at uso ang ay. Mali siya, lalo itong nagiging totoo. Isang pagkakamali mo pinag-uusapan sa mesa, pero ang kabutihan mo, tahimik, hindi masyadong nababanggit, hindi viral. Kaya maraming Pilipino ang lumalaki na may takot magkamali. Takot magkamali sa klase, takot magkamali sa trabaho, takot magkamali sa buhay. Dahil ang sakit ng kahihiyan ay mas mabigat kaysa saya ng tagumpay. Ngunit may mahalagang bagay dito. Hindi sinabi ni Nietzsche na masama ito. Ang punto niya ay maging aware tayo sa ganitong tendency para hindi tayo maging alipin nito. Oo, mas masakit ang isang mali kaysa mas masarap ang 10 tama. Pero hindi ibig sabihin na dapat ka nang tumigil. Hindi ibig sabihin na dapat mong hayaan ang sakit na kontrolin ang kwento mo. Ang tunay na lakas ay yung kahit alam mong masakit ang pagkakamali, patuloy ka pa ring sumusubok, patuloy kang natututo.
at patuloy kang bumabangon. Dahil sa dulo kahit mas malakas ang sakit kaysa saya, ikaw pa rin ang may hawak kung ano ang pipiliin mong pagtuunan. Ang isang mali, huwag libu-libong pagkakataon para itama ito. 3. The human mind is a collector of wounds. Carl Jung. Ayon sa Swiss psychologist na si Carl Jung, ang isip ng tao ay parang isang kolektor, pero hindi ito nangongolekta ng medalya, papuri, o masasayang alaala. Ang pangunahing koleksyon nito ay mga sugat. Ito ang tinawag ni Jung na shadow memory, ang mga karanasang masakit na hindi natin malayang nakakalimutan. At kahit hindi natin gustong balikan, bigla na lang lumilitaw sa isip natin kahit anong oras. Bakit ganito? Dahil para kay Jung, ang tao ay hindi lang basta nag-iisip. Tayo ay mga nilalang na natututo mula sa bawat kirot, mula sa bawat kahihiyan at mula sa bawat pagkadapa. Ang bawat sugat ay isang paalala, isang mensahe, isang tahimik na marka na nagsasabing, mag-ingat ka. Huwag mo ulitin. O pwede ka pang bumangon, kaya kahit maliit na pagkakamali, minsan parang napakalaki sa isipan mo. Hindi dahil OA ka, hindi dahil mahina ka, kundi dahil sinusubukan ng utak mong protektahan ka sa susunod na pagkakataon. Pero may problema. Habang nag-iipon ka ng nag-iipon ng sugat, pumapangit din ang paraan mo ng pagtingin sa sarili mo. Nagsisimula kang magduda. Nagsisimula kang matakot. Nagsisimula kang maniwalang ang isang pagkakamali ay sapat para tukuyin kung sino ka. At sa kulturang Pilipino kung saan mahilig tayong ulit-ulitin ang trauma, nalala mo nung mali ka? Ayan, ginawa mo na naman. Told you so. Lalo pang napupuno ang isip mo ng koleksyon ng sakit. Subconsciously, nagiging parte ito ng identity mo. Para bang sinasabi ng utak mo, hindi ka dapat magkamali ulit. Masakit yon. Pero ang hindi niya naiintindihan ay minsan, sa sobrang proteksyon nito sa'yo, napipigilan ka nitong subukan ng bago. Napipigilan ka nitong sumugal. Napipigilan ka nitong maniwalang may kakayahan ka. Ito ang shadow na sinasabi ni Jung. Ang parte ng sarili mo na puro takot, duda at sakit. Pero may twist dito. Sabi rin ni Jung, where your fear is, there your task lies. Kung saan ka natatakot, nandun ang dapat mong harapin. Dahil ang paghilom ng sugat ay hindi nangyayari sa pag-iwas. Nangyayari ito sa pagharap. Kapag hinarap mo ang mga sugat mo, kapag tinanggap mong nagkamali ka. Pero kaya mo pang bumawi, unti-unti kang lumalakas, unti-unti kang bumabalik. At unti-unti mong nare-realize na hindi ikaw ang sugat mo. Ikaw ang kakayahan mong maghilom. Kaya kung pakiramdam mo ang dami mong dalang sakit, ang dami mong trauma, ang dami mong pagkakamaling hindi mo malimutan, tandaan mo, hindi ka sinisira ng mga sugat mo. Ginagawa ka nilang buo dahil ang tunay na matibay na tao, hindi yung walang sugat, kundi yung kaya pa ring tumindig kahit puno ng peklat. 4. The harsh Filipino social lens. Sa ibang bansa, kapag nagkamali ka, madalas sinasabing, it's okay, try again. Pero sa Pilipinas, isang pagkakamali mo lang, parang may nakaabang na 10 pares ng mata na gustong makita kung paano ka madadapa. Ito ang harsh Filipino social lens. Isang cultural magnifying glass na nagpapalaki ng mali, pero nagpapaliit ng tama. Sa ating kultura, mabilis ang judgment, mabilis ang opinion, mabilis ang kwento. Isang sablay mo maya-maya nasa group chat na, isang pagkakamali mo, biglang may sariling version ng kapitbahay, kaibigan, at kung minsan pati yung hindi mo kilala. Hindi mo pa nga natatapos i-explain ang side mo, nakalat na ang chismis. Ito yung reality. Sa Pilipinas, ang kabutihan ay hindi laging pinag-uusapan, pero ang pagkakamali, madalas yan ang pinagpipiestahan. At bakit ganito? Una, dahil lumaki tayo sa kultura ng hiya. Isang social currency kung saan ang dangal ang sukatan ng respeto, kaya ang pagkakamali kahit maliit lang, parang malaking banta sa imahe ng tao sa mata ng lipunan. Kaya mas mabilis itong napapansin. Pangalawa, dahil sa tinatawag na tall poppy syndrome, kapag may umaangat, may mga taong gustong hilahin pababa. Kaya't kapag may pagkakataong makahanap ng mali, mas madaling pagtuunan iyon kaysa tanggapin na may magandang nagagawa ang iba. Pangatlo, dahil sanay tayong ikumpara ang sarili sa iba, mula sa grado sa trabaho sa estado ng buhay, hanggang sa kung ano ang pinost mo sa social media. Kaya kahit isang simpleng pagkakamali, nagiging measurement, ito ng mga taong laging naghahanap ng butas para masabi nilang, mas magaling ako dyan. At ito ang pinakamalungkot. Maraming Pilipino ang lumaki sa tahanan o eskwela na mas pinapansin ang mali kaysa sa tama. Mas naririnig ang bakit ka bumagsak kaysa sa good job nag-improve ka. Mas madalas ang sermon kaysa sa papuri.
Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit pagdating sa adulthood, sobrang bigat ng isang maliit na pagkakamali. Pero narito ang totoo, hindi mo kontrolado ang kung paano mag-isip ang lipunan. Hindi mo kontrolado ang kung paano ka ikwento ng iba. Pero kontrolado mo kung paano ka gagalaw sa gitna ng pressure kung may pagkakamali kang nagawa o pag-uusapan nila o may huhusga. Pero tandaan mo, ang mga taong mahilig magbilang ng mali ng iba, sila madalas ang takot mapansin ang sarili nilang pagkukulang. Habang ikaw na handang aminin ng mali, mas may lakas, mas may maturity, mas may tapang. Dahil sa huli, hindi ang chismis ng kapitbahay ang magtatagumpay sa buhay mo. Hindi ang opinyon ng ibang tao ang magtutulak sa iyo pataas. Ikaw lang. Ikaw ang mag-aangat sa sarili mo. At kapag natuto kang hindi mabuhay para sa tingin ng iba, unti-unti mong mararamdaman ang tunay na kalayaan. Ang freedom na hindi ka natatakot magkamali dahil alam mong bawat pagkakamali ay hakbang paakyat, hindi pababa. Ngayon kung may nagawa kang mali, tandaan mo to. Ang mali ay hindi ka. Ang mali ay isang pangyayari. At ang pangyayari ay pwedeng baguhin. Hindi mo kontrolado ang memorya ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano ka babangon. Kaya kung ang tao ay mas naalala ang isang pagkakamali kaysa sa 10 kabutihan, gawin mo na lang ito. Gumawa ng 100 kabutihan. Gawin mo ng sunod-sunod. Gawin mo ng tahimik. At sa dulo, hindi na nila mabilang. Pero mararamdaman nila. At pinakamahalaga, huwag kang matakot magkamali. Mas nakakatakot ang hindi ka lumalaban. Kung may natutunan ka sa video na to, tandaan mo, ang sakit, ang pagkakamali, at ang panghuhusga ng iba, hindi yan ang katapusan ng kwento mo. Ikaw ang magsusulat ng susunod na kabanata. Kaya bago ka umalis, i-like mo ang video na to, i-share mo sa taong kailangan ng lakas ngayon, at mag-subscribe ka na rin para sa mas malalalim pang katotohanan ng buhay, yung mga katotohanang hindi tinuturo sa eskwela. Pero kailangan mo para umangat, tumibay, at maging mas matatag sa kahit anong sakit na pinagdaanan mo. At kung handa ka ng baguhin ang paraan ng pag-iisip, i-on mo na rin ang notification bell. Dahil sa susunod na video, may mas malalim pa tayong bubuksan tungkol sa dark psychology ng mga tao at kung paano mo ito magagamit para lumakas, hindi para sumuko. Hindi ka nag-iisa, hindi ka natatapos dito, at hindi pa tapos ang laban mo.